Alamin naman natin kung ano ba ang tatalakayin natin sa MIL 101 kasama si Profi. Marami ng vloggers at content creators na sumisikat ngayon online at minsan kung gaano kabilis ang kanilang pagsikat ay ganon din kabilis ang kanilang pagbagsak. Isa sa mga dahilan nito ay ang cancel culture. Pero alam niyo ba kung ano ito at ang tunay na epekto nito sa ating lipunan? Ang cancel culture ay pagtigil ng suporta o pag-boycott sa isang tao, grupo at maging brands na sa opinyon ng marami ay lumabag sa pamantayan ng lipunan at moralidad. Ginagawa ito ng iba para bigyan ng aral ang mga sumasalungat sa paniniwala ng marami. Pero isa itong mapanganib na ideya dahil kung minsan ang mga taong nakikiisa pa sa cancel culture ang nagiging sanhi ng bullying online. Lalo na't kadalasan ang nagiging basihan nito ay mga isyu lamang na kalimitan ay hindi pa napapatunayan. Kaya naman ngayong umaga, alamin natin ang malalim na epekto ng cancel culture sa ating pamumuhay at kung paano tayo mas magiging maingat at matalino sa usaping ito. Dito lang yan sa MIL 101. Kaugnay ng usapin sa cancel culture, kasama natin live this morning si Professor Ange Ramirez, ang Communication Head ng Pamantasan ng Lungsod ng Valenzuela o PLV. Good morning pa, welcome sa Rise and Shine Pilipinas, Professor Ange. Good morning, Profi. Good morning. Uy, nabanggit mo natin kanina itong cancel culture. Pinag-uusapan na rin natin bago mag-start yung interview. Pero karagdagang kaalaman po para sa ating mga ka-RSP, sino-sino po ba ang nagiging target ng cancel culture? Dahil hindi naman po ito limited sa content creators and other online personalities lamang. Actually, at this moment na golden era kasi ng social media. Yes. So talagang mas rampant yung cancel culture. So anybody who uses social media, anybody, it can be a content producer kasi kahit hindi talaga sila vlogger or influencer. So anybody can be a target of cancel culture. Kahit na nobody ka, kapag nag-viral ka at na-cancel ka, you are somebody already. Yes. So ano ba yung possible bad side or downside ng cancel culture? At paano ito nakaka-apekto sa mga targeted personalities sa online community as a whole? Actually, yung bad side, ako personally, more on bad side kasi when it comes to cancel culture eh. Kasi ang sinasabi nilang good side is somehow you get to educate yung person na kinakancel mo. Pero the bad side is, ang nangyayari is otherwise. And the bad side could happen both doon sa victim and doon sa mga nag-cancel, no? Kasi for the victim, it can break you eh. It can destroy your personality, your mental health, lalo na, no? And for those na nakikisali sa cancel or nagka-cancel dito sa mga personality na ito, somehow, parang nabe-victimize sila ng false notions, nawawalan sila ng sound opinion on something just because meron silang ginagayang, kumbaga, opinion ng majority, which is very polarizing. No? Parang sumasama lang sa agos. Yes, nakikisama lang siya, nakikisakay lang, kumbaga. And parang siyang malinformation, malicious information na kahit ito yung informasyon, pero if the purpose is to have a personal attack or vengeance on a certain person, so that's still wrong, di ba? Eh paano natin mapapakita ang konsepto ng accountability sa pakikiisa sa cancel culture? May mga pagkakataon ba kasi nagiging balimbing na ang mga tao at basta na lang nakikisali sa ganitong activities. Minsan ay sila pa yung nagiging bully online. Tapos ending, hindi naman pala totoo yung issue. Exactly. Nabanggit mo nga na most of the time malinformation. No? Kasi hindi naman magkakaroon ng canceling if totoo yung information. Eh. Kasi if you know better, it's not easy for you to cancel anybody. Hindi madaling makisawsaw kasi nga, you understand things more. No? So, nagiging critical ka. Yes. At hindi ka magko-comment basta-basta. Yes. No? So the only way to be more accountable is to be more responsible when using social media talaga. Na you have to know first every information bago ka mag-comment. Kasi minsan, pag may nabasa tayong post or mapanood na video, minsan the way we comment or the way we react is kung ano yung comment ng majority. Alam mo yun, na hindi mo man lang binabasa, let's say for example, yung article, hindi mo man lang kinlik yung link. To actually read the entire story. You're just basing your opinion on the headline na kadalasan is clickbait. So dun pa lang, mal-informed ka na, misinformed ka na, and at the same time, naging victim ka din nung kumbaga ginagawa mo dun sa, kumbaga ikaw yung na-cancel ng sarili mong gawain. Sa anong paraan po ba natin maaring maggamit or mas magamit pa yung pagpapalawak ng media and information literacy para mas maging matalino at maingat sa pagtugon sa mga kontrobersyal na issue online at hindi basta-basta i-cancel
o i-boycott ng isang tao o grupo? Actually, yung media and information literacy nga is, kumbaga, necessity na siya ngayon. Kasi yung paggamit natin ng media, especially social media, minsan unconsciously na natin siya ginagawa. 'Di ba? Yung, kumbaga, hindi mo na namamalaya na you are consuming every single day ng social media. So yung ating, kumbaga, we become what we consume kasi. Yes. So whatever we read, whatever we watch online, we become like them. Okay. No? So kumbaga, kailangan mo maging literate para kahit ano yung makonsume mo, hindi ka lang, kumbaga, nagpapadala. No, hindi ka spoon-fed nung nababasa mo or napapanood mo lang. Okay. No, na dapat bawat binabasa or consume natin, pinaproseso muna natin siya before we react. Sabi nga, di ba, think before we comment on something. Kaya mahalaga ngayon, and advantage na sa senior high school level, isang subject na ang media information literacy. Yes. Kasi especially students, sila din yung mas digital natives eh. So sila yung mas may access sa lahat ng information, ng articles, whether it's fake or not. So mahalaga na hindi tayo tanggap na tanggap sa lahat ng nababasa at nakikita natin. Lalo na if hindi tayo conscious na nagbabrowse, tapos bigla na lang may mababasa ka na out of nowhere, shinare mo, tapos fake pala. Then, nag-backfire din sa'yo yung information na binigay mo. Kasi kahit na hindi ka sikat, the mere fact na your post is on public, you're accountable of every posting na ginagawa mo. Yung iba naman, kapag alam nilang mali sila ng shinare after nila mag-cancel, patay mali siya. Delete, di ba? Diba? Dapat po pag ganyan, we take accountability, we apologize, di ba? And if a certain person has done something wrong, tayo po, nagsasorry po agad yan, tanggapin naman po natin. Wala pong perfecto sa mundo, di ba? Parang no one can achieve perfection, but only excellence. Siguro, panghuli na lamang, may magandang side naman po ang intensyon sa likod ng cancel culture. Pero mas lamang pa rin syempre ang possible threat nito. Ano ba yung posibleng alternatibong paraan na pwedeng ipalit sa cancel culture that will still facilitate the good intention to call out wrongdoings? Ako personally, it's better if you personal message the individual na nag-post. Kasi it's okay naman to correct, kasi that is also a form of educating. Just make sure lang na when you educate, or pangit kasi yung term na call out a person, kasi parang when you call out, talagang pinopoint out mo na mali siya without being constructive about it, no? So, mas Siguro maganda, call out non-hosted lang. Yeah, non-hosted or tsaka privately. Ayun. Hindi naman kasi kailangan na, kumbaga, ipapublicize mo lahat kasi kumbaga, nadjudge talaga yung person publicly, especially for those na hindi naman alam, pero bigla na lang nakisawsaw and then everybody will follow. This applies kasi mostly for woke culture eh. Pero, Exactly. or wokeism, siguro it has to be also non-hosted woke culture. Dapat ganun yung approach. Tsaka we should choose our words properly. Ayun. And instead of choosing to be right all the time, we should always remember na to be a good person din, na talagang be kinder, kumbaga yun. Kasi ang isa sa mga repercussion nito is yung mental health issue naman ng victim ng canceling. Okay, the skill in using the social media and the attitude in character, using the social media. Eh, on the scope of being a professor, kamusta yung lagay ng pagkatuto ng mga bata sa MIL? Well, mas informed sila. As long as talagang tawag dito, they are always reminded na whatever you post online, you should be responsible. In any situation naman, dapat lahat na nanggagaling sa'yo, whether post mo siya or sinasabi mo, you should be accountable about it. Kasi at the end of the day, it could make or break you. Lang siya kasi. May mga students ka na nakaka-cancel and paano sila nakaka-cope dito? Actually, lagi ko nire-remind sa kanila na as media students, you shall be the right persons para hindi maging irresponsible sa social media. Kasi once na nag-post ka na, hindi ko na makakapag-explain dyan eh. Everybody can consume it. What's the It opens sense of you explaining your side if you've already been judged? Diba? Hindi ka makakapag-explain talaga. Minsan, the more you explain, the more you commit mistakes. Diba? So talaga sinasabi ko, before you share anything, i-check nyo once, twice, counter-check with other websites para hindi mag-backfire sa inyo. Alright, on that note, syempre mga ka-RSP, tulad ng lagi natin ipinapaalala, mag-ingat sa ating activities online dahil bawat aksyon na ating ginagawa, simpleng click at pagko-comment man yan sa ating pananaw ay maaari pa rin niyang magdulot ng malalim na sugat at epekto sa ibang tao. On that note, again, thank you so much, Professor Ange Ramirez, ang Communication Department Head of Pamantasan ng Lungsod ng Valenzuela, sa pagbisita sa amin ngayong umaga at pagtalakay ng usapin tungkol sa cancel culture.